Ngayon, umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Eto ha, meron po akong nakita. Siguro si Sir Sundalo na nagko-content din ho doon sa sa Facebook mga kababayan. Sundalo na nagko-content doon sa Facebook. Alam niyo naman po, madami tayong mga men in uniforms po na syempre ume-extra sa pagiging content creator. Nag-share sila nung kanilang mga kaalaman, nag-share sila nung kanilang mga eksperyensya, mga bossing, doon sa larangan ng kanilang trabaho. At yun nga po ay yung pagiging sundalo. Eto, nakita ko, Harold Kabunok, mga bossing. No? Kasi yan, ang mga DDSO, mga kababayan ang nagiging sistema nila ngayon, lagi ho, mga boss Chipamo sir, kapag kayong hindi umaayon sa kanila, no? Yung nangyayari, lalo na sa mundo ng politika, pagka hindi umaayon doon sa mga idol nila, ang una pong ipinambabala nila at ang unang ipinanananggan nila ay yung mga kasundaluhan po natin. Nako, talikuran nyo na yan! O, kagaya po ni Pokis, mga bossing. Di ba? Kaya nakasuhan ng sedition, no? Inciting to sedition, mga boss Chipamo, sir. At hindi pa pwedeng magsaya ang mga DDS porket nakapag-bail na. Bail lang yan. No? Uusigin pa din at pagugulungin pa din ang kaso niya si Pokis, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir. Ngayon, siguro, ito si Sir Harold Kabunok, ayan yung pangalan niya, no? I-follow nyo na lang kung gusto nyo pag nadaan sa inyong Facebook page. Sabi niya dito, no? Puro lang daw kasi alam niyo naman ang isasagot sa inyo ng mga kasundaluhan, lalong-lalo na ho si General Bronner, 'di ba? Joel ng Ceresa Force, ang isasagot sa inyo niyan, sasabihin sa inyo kami po ay sandal sa konstitusyon. Konstitusyon po ang aming pinangsasanggala. Yan naman po talaga para ho sa akin, mga boss Chipamo, sir. Kung wala pong konstitusyon na sasandalan ang mga kasundaluhan, nako, ang guluho niyan. Baka sila ho mga magbarilan, mga kababayan. Di ba? Lalo na merong iba't iba silang mga pinapaniwalaang politikal. Pero dahil sa konstitusyon, nagiging isa sila. Meron siyang sinagot ng mga DDS dito. Pahiya no? Ito yung sinasabi. Hindi ko lang alam dito kung sino si Sir Harold. Pero tingin ko, ito siya. No? Yang nandiyan sa harapan. Sabi niya dito, mga kababayan, puro na lang daw, make my day. Sabi ni Bato de la Rosa. Alam niya, bigla ka pumapasok niya. Tobats go ahead, make my day. Ay, hindi tuloy. Sabi nila, mga kababayan, sabi ni Harold Kabunok, no? Puro na lang daw konstitusyon ang bukang bibig ko tuwing inuudyukan na mag-aklas ang gobyerno. Kasi talagang kapag kayo narinig nyo si General, ito pong si General Bronner, mga kababayan, di ba? Nakasandal, pag narinig nyo yung mga tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, DND, lahat ho yan, mga bossing Chipamo, sir. Konstitusyon talaga ang ilalaban sa inyo. Puro na lang daw konstitusyon ang bukang bibig ko tuwing inuudyukan na mag-aklas sa gobyerno. Ano pala ang sasandalan natin lahat? Sabi-sabi nyo na lang ang basehan. Which is, ang tingin ko ho dito, yung sabi-sabi ng mga DDS. Mahilig ho ang mga DDS sa mga sabi-sabi, mahilig po ang mga DDS, mga kababayan, doon sa mga, ano yun? Yung sasabihin, yung mga pagbibintang na wala naman pong mga patunay, na wala naman pong mga ebidensya. Doon po mahilig ang mga DDS, mga kababayan. Totoo! Diba? Hanggang ngayon, araw-araw sinisigaw nila, magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala pa din tayong makita na ipinapakita nilang ebidensya. Diba? Gentle reminder, kahit sinong nauupo sa Malacanang, merong taga-oposisyon na nagrereklamo. Lalo na, walang iba kundi ano pangalan nun? Si Renato Reyes. Di ba? Si Renato Reyes, ang buhay na patunay na lahat ng gobyerno o lahat ng presidente ayaw niya.
paano? Eh, dun yata nabubuhay. Yun yata ang pinagkakakitaan ni Renato Reyes. Yung paglabas sa kalsada at mag-rally ho, mga bossing. Oh, simula kay Ferdinand Edralin Marcos, Cory Aquino, FBR, ERAP, GMA, Pinoy, PRRD, at BBM. Isama mo na siguro si Jose Rizal. Baka kung nabuhay si Renato Reyes sa panahon ni Jose Rizal, baka pati ho yan. Pinag-aklasan ni Renato Reyes eh. Isama mo na si Aguinaldo. Baka kung buhay na si Renato Reyes nung panahon ni Aguinaldo, baka po nag-rally din yan eh. Di ba? Parating may nang aakusa ng korupsyon at kapalpakan. Ang tanong, may naipakita bang ebidensya dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Hanggang ngayon, wala pa din. Nakailang pag-aaklas na ba ang nangyayari o ang nangyari sa ating kasaysayan pagkatapos ng patayan at pagkawasak sa mga kudeta noong 1980s? Naubos ba ang mga korap, mga nang-aalipin at mga balasubas? Umunlad na ba ng tuluyan ang Pilipinas? Isip-isip daw. Therefore, kung sanayin nyong ang sundalo ang gawing judge at executioner tuwing merong sigalot sa politika, magunos dili kayo. Maguluho yan, mga kababayan. Sabi ni Pendong Calvo Bato de la Rosa. Sir Mark, good evening po. Good evening din sa iyo, Boss Bato de la Rosa. Nasaan ka na ba? Lumabas ka na. Talo ang taong bayan sa iyo. Di ba? Tandaan nyo, mula kami sa iba't ibang rehiyon, tribo, pamilya at paniniwalang politikal. Kung udyukan nyo kaming makisawsaw sa problema ng politika at suwayin ang pinanumpaan naming maging non-partisan, ilang paksyon ang hati-hati sa AFP. Baka sila ho magkagulo doon sa loob. Sabi nga ni Shiro Kansaki, military rules, mapanganib yan. Correct, no? Magkakaroon ng paksyon sa sandatahang lakas. Ano ang magiging resulta? Ano ang magiging resulta? Nasa na ba yan? Walang unity of command. Hindi na kumikilala ng civilian supremacy principle. Kanya-kanya ng diskarte, uunlad at maging mapayapa kaya ang Pilipinas. Kasi ang mga DDS, laging bukang bibig. Yan na, talikuran nyo na si Bongbong Marcos, si Pokis, sila Kiko Barsaga. Ang sinusulong ho, mga kababayan, magkagulo tayong mga Pilipino. Tayo mismo ang maglaban-laban. Di ba? Diyan, mga kababayan, ang makikinabang niyan, wala pong iba kundi yung mga bayan o bansa na gustong sumakop o mapailalim tayo sa kanila. Bakit to? Siyempre, humihina ang ating gobyerno. No? Tayo ang mismong naglalaban-laban. Kung maalala nyo, ano ang sabi ni Katrina Ponce Enrile? Merong mga kapwa tayo Pilipino na binabayaran na nakakakuha ng pera, pondo galing sa China para pabagsakin, pahinain ang ating bayan. Mga bossing. Mismo sila mismo nagpapabagsak para sakupin, pasukin tayo ng China. Anong klaseng mga Pilipino ho yung mga yan, mga kababayan? Di po ba? Lastly, sino ang magiging mas masaya kapag ginugulo ng mga sundalo ang bansa? Di ang puwersang nasa likod ng sistema at yun nga po, doon pumapasok yung sinasabi na ginugulo tayo ng China, pinagsasabong tayo ng China para sila nakagano na lang ho. Pinapanood tayo. Pag mahina na Pilipinas, sige, saka na natin sila pasukin. Sabi ni Sir Eseng Mariano, kudeta. Di ba? Sabi ni Ma'am Neng JJ, pare-pareho lang ang script na isinusulong ng mga DDS. Pare-pareho na walang kakwenta-kwenta. Di nyo ata alam, yung mga anino na iyan, sila ang parating winner. Idagdag nyo pa. Ang mga CPP, NPA, NDF at Chinese Communist Party na gustong alipinin ang ating sambayan ng Pilipino. Correct. Di ba? Hindi lang kayo ang nagmamahal sa inang bayan. Hindi lang kayo ang apektado sa mga suliraning panlipunan. Tugma na solusyon
dapat ilatag diyan, oh. Kasi feeling nung mga DDS, mahal namin ang bayan, pero araw-araw lang pong sinisigaw, bring him home. Paulit-ulit lang po na gano'n, 'no? Si Marcos ang salarin, hanapan mong ebidensya, wala naman pong maipapakitang ebidensya mga boss chief mo, sir.